Nanawagan na agarang rematch si Lemon Rose Jr. matapos ang kontrobersyal na majority draw laban sa WBC Interim Light Welterweight Champion na si Isaac Pitbull Cruz sa laban nila noong December 7 Pinas Time sa Frostbank Center sa San Antonio sa Amerika. Sa halip na tanggapin na kulang ang kanyang nagawa upang maagaw ang panalo, iginiit ni Roach na hindi naging patas ang laban at sinisisi ang umano'y maruruming taktika ni Cruz sa loob ng ring. Ayon kay Roach, nais niya magkaroon ng ikalawang laban ngunit sa isang even playing field, partikular na may referee na mas maigpit sa pagkontrol sa estilo ni Pitbull. Ayon sa Boxing News 24, hindi naging masaya ang malaking bahagi ng crowd sa naging resulta. Maraming manunood ang bumuo matapos ideklara ang tabla dahil sa paniniwala nila na si Cruz ang malinaw na nanalo sa official scorecards na 113-113, 113-113 at 115-111 pabor kay Cruz, kung saan itong si Judge Robert Segar lamang ang nagbigay ng malinaw na bintay kay Cruz sa score. Reklamo ni Roach, low blows at holding. Paulit-ulit na inireklamo ni Roach ang umano'y low blows at holding ni Cruz sa kabuuan ng 12 rounds at ayon sa kanya, hindi raw naging pareho ang pagtrato ng referee at hiniling niya sa rematch ay mas maging patas ang pamamalakad sa loob ng ring. Gayunpaman, malinaw sa maraming obserbador ayon sa Boxing News 24 na hindi sapat ang ginawa ni Roach upang masabing siya ang tunay na panalo. Ilang beses siyang nasaktan sa laban at napabagsak sa ikatlong round. Senyales na maagang dominasyon ni Cruz, bagamat may naging aktibo si Roach sa ikalawang kalahati ng laban, hindi ito naging sapat upang bawiin ang mga round na nakuha ni Cruz mula sa rounds 1 hanggang 6. Mas lalong umigting ang usapin ng katarungan na parusahan si Cruz ng referee na si James Green dahil sa isang low blow sa ikapitong round, isang hakbang na ginawa ng walang anumang babala para sa maraming tagahanga. Tila naging hadlang ito sa momentum ni Pitbull at ang mukhang ang kalaban niya hindi lang sa isang kalaban dahil pati na rin ang opisyal sa ring. Sa kabila nito, nang rumaraga sa mga atake ni Cruz sa huling bahagi ng laban, lalo na sa round 11 at round 12, marami ang naniniwala na sapat na iyon upang kunin ang panalo. Sa post-fight conference, mariing sinabi ni Roach, "The best thing is to move forward with immediate rematch with somewhat a level playing field." Dagdag pa niya, "Hindi ko alam kung bakit sinabi nilang kampi sa akin ng referee. Marami akong tinamong low blows at hinahawakan ako sa bawat palitan. Gusto ko lang ng patas sa laban," ayon kay Roach. Para sa ilang mga eksperto, kung sakaling matuloy ang rematch, maaring mas mapanganib ito para kay Roach. Ipinakita ng unang laban na kaya niya makipagsabayan sa mga mahusay na boksingero, ngunit tila kulang pa siya sa elite level dominance upang tuluyang malampasan si Cruz. Sa uling mga kwento, ang laban ay nagsilbing patunay na magaling si Lemon Roach, ngunit sa kasalukuyan, hindi pa siya mas mahusay kaysa sa kay Pitbull. Isang realidad na maaring mas lalong maging malinaw sakaling magharap silang muli. Ayon niyan sa Boxing News 24. Samantala ayon sa Abante News, lumilinaw na ang pinaplansang sapakan ni na former 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao at ang kasalukuyang World Boxing Association welterweight ruler na si Rolando "Rolly" Romero. Ayon sa advisor ni Pacman na si MP Promotions President na si Sean Gibbons, nagkaroon na ng linaw ang posibleng sapakan ni Pacquiao at ni Romero pero hindi sa January 2026 kundi malamang sa Marso. There are discussions for March. Rolly asked the WBA for an exemption, so there are going conversations for that fight. Ayon kay Sean Gibbons sa interview ng Fight Hype na tinutukoy ang direktiba ng WBA kay Romero na labanan ang mandatory challenger niya na si Shakram Gisayob. Sa ni Gibbons, umapila ang kampo ni Romero na iurong ang laban kay Shakram upang makaduelo ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Matapos ang 4 na taong pagpapahinga sa professional boxing ay bumalik ang 47 anyos na si Pacman at tinamon itong World Boxing Council ruler si Mario L. Azteca Barrio sa Las Vegas noong Hulyo. Bagaman marami ang nagsabi na impresibo si Manny at dapat na nagwagi sa laban, nauwi lamang sa majority draw ang sapakan nila kaya napanatili ni Barrios ang kanyang world title. Mga kakwento, paliwanag pa ni Gibbons kung mananalo si Manny kay Romero at kung magwawagi rin si Ryan Garcia kontra yan kay Barrios, balak nila ng unification bout kay Ryan. If Ryan beats Barrios, that is natural, dagdag pa ni Gibbons. Pero ganun pa man kakwento. Sa ngayon, kaya ba ni Pacman itong si
Romero. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kwentong Pepito Bayam, kay kwentong June Santos, kay kwentong Dan TV Lifestyle. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.